tila umamin po ito hong Marcos administration po, mga kabida, na meron pong ongoing cooperation po, ito hong Pilipinas at ito hong International Criminal Court, mga kabida, o ICC. Alright? Mantakin nyo dito ho sa post po ng Inquirer.net, nire-review daw ngayon, ng Philippine government, ito hong kanilang cooperation po with International Criminal Court, okay? Amidst dito ho sa ongoing campaign, ng bansang Amerika, mga kabida, laban ho sa International Criminal Court. Alright? So, dito pa lang sa titulo, halata po, na meron po ugnayan ito hong Pilipinas sa International Criminal Court, Taliwas doon ho sa pahayag po ng tagapagsalita po ng Malacanang, mga kabida, na si Undersecretary Claire Castro, na hindi ho nakikipag-ugnayan po ang Marcos administration sa ICC po. Dahil hindi na raw tayo miyembro po dito, wala hong jurisdiction po ang ICC over the Philippines. Okay? Ito yung parati ho nilang paliwanag po, patungkol ho sa nangyari ho kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, nung inaresto po ito at dinala ho sa International Criminal Court, mga kabida. At even dito ho sa arrest warrant na inilabas po, mga kabida, ng ICC against Bato de la Rosa. Okay? Yung kanilang parati hong dinadahilan po, dahil po sa ating commitment, mga kabida, sa Interpol. Kaya, yun po yung kanilang galaw po, mga kabida. Hindi po sa ICC yung kanilang galawan. Okay? Kaya, inaresto po nila si Digong, pinaghahanap po nila si Bato, mga kabida, because of our commitment, mga kabida, sa Interpol. Pero ngayon, dito sa post po ng Inquirer.net, malino po, mga kabida, meron pong cooperation ang Pilipinas sa International Criminal Court despite po, mga kabida, na hindi na po tayo miyembro, lumabas na po tayo noong 2019. Okay? Eto. Babasahin ko muna itong post ng Inquirer.net, mga kabida. Ang sabi po dito, Malacanang on Wednesday said, the Philippine government is reviewing its policy on cooperating with the International Criminal Court or ICC following the United States government's campaign to dismantle the tribunal, mga kabida. So, dito pa lang sa unang paragraph po, mga kabida, malinaw po na meron pong cooperation. Kasi kung wala hong cooperation, bakit ko mag-aksaya po ng panahon ng Pilipinas, na i-review po ang policy, mga kabida. Okay, so meaning meron pong policy ang gobyerno, okay, cooperating with the International Criminal Court, mga kabida, po. Tuloy po tayo. Palace Press Officer Claire Castro said, the Department of Foreign Affairs is assessing the possible implications of the U.S. position on the ICC. But Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro will first consult President Ferdinand Marcos Jr. before announcing the government's official stance. For now, the possible implications are still being studied. We are also examining what impact this may have on the implementation of our laws. Sinabi po ito, ng DFA Secretary, po, mga kabida. Okay? Eto, pakinggan niyo ito, mga kabida. Castro declined to directly answer whether the review could affect the Philippines' ongoing cooperation with the ICC in cases related to former President Rodrigo Duterte's anti-drug campaign pending the President's pronouncement. So, inamin po, mga kabida, ng Marcos admin na meron talagang ugnayan, mga kabida, itong Pilipinas at ang International Criminal Court. Nakikipag-cooperate ho tayo, mga kabida, sa ICC despite na hindi na ho tayo miyembro, At palagi hong sinasabi po ng Marcos admin sa pamamagitan po ni Undersecretary Claire Castro na wala na hong jurisdiction po, ang ICC sa atin, mga kabida.
Okay? At tuloy po tayo. Ito yung sinabi po, ano, ni Undersecretary Claire Castro po, ano. But since we are pursuing justice for our fellow Filipinos who were allegedly victims of brutal killings, this is not something that the government can simply disregard, she said. Okay? Whatever the outcome of the ICC cases may be, if the president believes it will bring justice, it should bring justice not only to the alleged victims, but also to those who may be considered the respondents, she said. So, pinag-iisipan po ng Pangulo, makabida kung ano pong impact. Okay? Dalawa lang kasi yun eh. Kung patuloy yung makikipag-cooperate po ang Marcos administration, ano, makabida dito ho sa International Criminal Court, malilintikan talaga sila, no? Makabida dito ho sa Amerika. Malinaw po yung standing po, ano, at saka yung pulisiya po ng Trump administration. Okay? Lalong-lalo na doon ho sa mga bansang tumutulong sa ICC, mga kabida, ano po. Okay? They will face scrutiny. Okay? Mahaharap po sila, mga kabida, sa masusing pagsisiyasat mula sa Amerika, no? Of course, in terms of their, acceptance, ano? Yung kanilang pagtanggap, okay, ng financial support, logistics, ano? Mga kabida mula sa Amerika, no? So, kasama na po dito yung Pilipinas. Kasi tayo po, nagre-rely ho tayo, ano, sa tulong mula sa Amerika, no? Mga kabida, ano po. Hindi lang po logistics po ang tulong na nakukuha po natin mula sa Amerika, pati yung financial po, ano, mga kabida. Diba? Paano na yan? Kapag malalaman po ng Trump administration na patuloy pa rin tayong tumutulong sa ICC, nako po, lagot ho tayo doon, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po, ano, ito hong ongoing hot pursuit, mga kabida, okay, ng mga otoridad po, ano, ng Pilipinas laban ho kay Senator Bato de la Rosa, ano, mga kabida. Okay. Tigil-tigilan na po nila yun. Kung ayaw ho nilang mawalan po tayo, ano, ng access mula sa Amerika, ano, mga kabida. Alright? Eto, kapag ang Marcos administration will decide na hindi na po makikipag-ugnayan, makikipagtulungan po, ano, sa ICC, mga kabida. Meron pong chance po, ano, na lumabas ito kung si Bato. Meron pong chance po, makabida, na magpapakita ito kung si Bato, ano. Kasi yung kanya hong pagtatago po, makabida, ay dahil po sa ginagawang hot pursuit. Okay? Yung paghahanap po ng mga otoridad, ano, mga kabida, laban po sa kanya. Because meron po nga tayong commitment, ano, sa Interpol, mga kabida. Hindi ho dahil nakikipag-ugnayan daw tayo sa ICC, yun yung palagi hong naririnig ko mula kay Yusek Castro, ano? Kundi meron po tayong commitment mula sa Interpol. Okay? Kasi ang Interpol po kasi, mga kabida, yun yung conduit po, no, ng International Criminal Court para ho ipatupad po yung arrest warrant, ano, mga kabida. So, ginawang dahilan po ng Pilipinas ang Interpol. Dahil meron po tayong commitment sa kanila, okay, na kailangan ho nating tulungan po ang Interpol, ano, para may sakatuparan po yung kanilang mandato. Okay, kaya sinusunod po natin yung Interpol, ano, mga kabida, at hindi daw ang ICC. Pero pareho lang po yun, ano, mga kabida. Yung pagtulong ho natin sa Interpol, parang tinulungan na rin natin itong International Criminal Court. Okay? So, ito, malinaw. Yung sinabi po, mga kabida, ng gobyerno na we are still cooperating with the International Criminal Court despite of being an outsider, ano, mga kabida, dahil hindi na po tayo miyembro po, ano, sa International Criminal Court. Okay? So, itong ginagawa po ngayon ng Marcos administration, reviewing the policy, ano, mga kabida, sa pakikipagtulungan po sa International Criminal Court. Mga kabida, ano po, malinaw ito, ano, mga kabida. Meron pong posibilidad, ano, mga kabida, na
ititigil po ng gobyerno ito hong kanilang pakikipagtulungan sa ICC. So kung magkaganon po mga kabida, maaari na pong lumabas ito hong si Bato. Okay? Pwede na po siyang magpakita po mga kabida, dahil wala na Okay? Kung huhulihin pa rin siya mga kabida, at dadalhin doon sa The Hague, malinaw po na still the Marcos administration is cooperating with the International Criminal Court. And do you think, i-risk po yan, ng Marcos administration, mga kabida, yung kanilang access sa Amerika, Remember, ang dami ho tayong kailangan po sa Amerika, mga kabida. At saka, posible hong malagay ho sa alanganin po, ang Pilipinas sa mata po ng mga Amerikano po, mga kabida. Okay? Posibleng hindi lang po financial sanction, mga kabidang matatanggap po natin, possible, meron pag iba pang sanction na gagawin po ang Amerika sa mga bansang patuloy po ang pagtulong ho, mga kabida, sa International Criminal Court. Okay? Kagaya po ng Pilipinas. Okay? So, ito, seryoso po ang US government, mga kabida, na i-dismantle itong International Criminal Court, na mawala talaga ito, mga kabida. Kaya nga, yung kanilang target ngayon, yung mga bansa po na miyembro po ng ICC, hinihikayat po nila ito, mga kabida, na kumalas na. Kasi hanggat andyan pa itong mga bansang ito, mga kabida, tumutulong pa rin sa operation po ng ICC, hindi ho mawawala ang International Criminal Court. Okay? The moment na ma-dismantle ito ng US, isa ho sa mga makakabenepisyo ho dito, mga kabida, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang po itong si Bato, Hindi lang po ito hong si Senator Bongo at iba pang mga co-accused dito ho sa kasong crimes against humanity po, mga kabida. Okay, na isinamba po ng mga complainants laban ho dito sa mga respondents. Okay? Mga kabida po. Kundi yung iba pang mga kaso po na hinahawakan po ng ICC. Okay? So, maaari din silang maging beneficiaries dito ho sa pagkawala at pagdurog mga kabida ng Amerika sa International Criminal Court. Okay? So, tingnan natin kung ano po ang magiging final stance ng Marcos administration ho dito. Pero seryoso ito Hindi ho pwedeng baliwalain po ito ng Marcos admin. Ito hong babala po ng US. Okay? Hindi po ibig sabihin po makabida na friends tayo ng Estados Unidos, makakawala ho tayo dito. Hindi. Okay? The moment na susuwayin po natin yung Amerika, mga kabida, okay, sa kanila kung gustong mangyari, malilintikan talaga tayo, And kailangan ho natin magbayad po, okay, sa kanila. And can we afford that? Can the Marcos administration afford, to pay, okay, or to face the consequences, mga kabida, po? Kung susuwayin po natin ang US dito sa kanila hong apila po sa lahat ng mga bansa, okay, na wag hong tulungan at itigil po ang pagtulong, okay,